Ayan, nako, naglabasan ang mga nagpatotoo sa mga drug issue tungkol kay PBBM at sa mga pinangangalandakan ng dating Pangulong Duterte tungkol nga dyan sa droga. Droga na yan na hindi namamatay-matay. Ayan, isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Kung saan man tayong lupalop, kung saan man tayong sulok ng daigdig. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayun na nga, itong kinaiinisan natin noon, nakala mo, magagawa lang niya ay puro pagmumura at puro lang mga PI, yun lang ang naririnig natin sa kanya noon, na sisiga-siga, na masakit pala talaga sa tenga yung mga ganung salita. Ano yung mga PI na yan? So ngayon parang nagbabalik loob siya. Ang tao talaga, bigyan natin ng chance para magbago. Bigyan natin ng pangalawang pagkakataon para magbago. So ngayon parang nagbabago siya, nag-iiba ang kanyang mga pananaw sa buhay. Mga kababayan, dahil nga, napansin nyo ba, ito dati si Nino Barsaga, mga kababayan, isulit Duterte po talaga yan. Tapos nung panahon ng eleksyon, nag-isko. Tapos ngayon, sabi nga niya, kung sino yung nakaupo, suportahan natin, tulungan natin. So ngayon, parang tunog Marcos na po siya, mga kababayan. At in-interview po niya si dating PDEA chairman at naglingkod din siya sa panahon ni Pangulong Duterte, si General Santiago. Ayan, may listahan ako dito. At sinasabi nga niya na wala sa listahan at wala siyang alam na nasa listahan si PBBM nung mga panahon na si PBBM ay nasa senador pa, dahil kinuha nga daw niya noon yan, mag-flag ceremony sa PDEA dahil wala nga siyang record, maganda ang kanyang record. So sabi nga niya, bakit niya kukunin ng isang tao kung ito pala ay addict? So wala siyang alam, kinuha daw niya ito para mag-lead ng ceremony noon sa PDEA. So wala siyang alam. Hindi niya alam, wala siyang alam na si PBBM ay nasa record at walang record sa PDEA. So mga kababayan, panoorin natin ito. Tayo na po ang humusga, kayo na po ang humusga. Comment down below kung ano masasabi nyo. Basta ako, kung ano yung sinasabi ng mga tao, doon ako sa taong ito. Kasi hindi naman siya magsisinungaling, mga kababayan. Wala naman nasa sa posisyon para may alagaan pa siya at protektahan pa siyang tao. So naniniwala ako sa kanya. BBM po tayo. Dating Air Forces of the Philippines, General Dionisio Santiago, at dati rin po siyang PDEA Chief Director, at nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya po ay naglingkod sa Duterte Administration bilang Dangerous Drug Board Chairman. Dito sa aking panayam, tinanong ko si General Santiago kung ano ang reaksyon niya na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga or yung sinasabing cocaine or pulburon. Wala pong kailap-ilap na sinabi ni dating General Santiago na wala silang record sa PDEA. Ito po si Santiago ay senior director po yan. Matagal na po siya sa tanggapan ng mga sumusugpo sa illegal na droga. Pakinggan. Director noon. Nung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba, nasa list po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong ko yung deputy ko sa si Derek Garlo. Sabi ko, may natatandaan ba kayo na-encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tapos sabi ko, tama yan sinagot mo, Derek. Naglagay kayang ang PDEA. Yes, sir. True, Derek. Kaya Derek, ulang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug. Yes, sir. Dahil yung meron kang tinatawag National Drug Information System. Yes, sir. Nandoon lahat yun. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate siya ng member ng committee dyan, PDEA, NBI, Armed Forces, National Police. Yung mga lahat ng law enforcement nagpo-contribute dyan, pati Coast Guard. Ngayon, lahat ng report ibabalidate niya. Yes, sir. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit yung report. Tapos sir, tatanong ko yun, sir.
Kasi ang pinangangalandakan ni dating Pangulong Duterte, PDEA doon ang galing. Sa tingin nyo, sir, totoo yun o ano lang? Dahil mo, basta kung saan ang source niya. Dahil kami, sa tagal ko, kaya nga sabi ko nga, I even invited si BBM to be our fundraising speaker. Ba't kasi i-invitahin ko na sa drug list siya? Yung panahon, hindi pa siya Pangulo. Senator siya. Senator. Sir, kaya sabi naman, hindi naman, nagpangulo lang si BBM itong 2022, di ba? Yes, sir. Sir, ano po masasabi niyo doon sa mga pinangalanan ng mga general at doon sa mga polis na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Yung iba po ba doon talagang nadawit lang o sadyang isinama lang na dahil sa politika? Iba yung mga polis. Yung iba nagpuan sa akin. Nagre-reklamo, ba't sila nasama? Pero hindi naman ako, yung iba, binalidate ko. Kung nagre-reklamo, pero walang magagawa doon. Hindi ko malaman yung mga pinangalangan ka. Yung pinangalangan siya na bandang huli, nakipag-request ng waiting sa akin. Pinounter ko muna siya. Yes, sir. Nung sabi niya, wala ako dyan. Wala akong involvement. Hinamin niya sa sugal, meron ako. Ngayon sabi ko, sabi ko, director ko, babayad ako na. Yes, sir. Sige. Hindi, kung ganyan pinagkita mo, hindi ka nagsisinungan na ako, you can see me personally. Yes, sir. Sir, ito si dati, nung nagsalita, dating Senator Antonio Trillanes, sinasabi, mayroong anak daw si Pangulong Duterte nasa drug list. Anong pagkasyon niyo po doon? Kagaya ni Pulong, sinasabing may Dragon group. Kaya, yung sa akin as far as we are concerned, alam mo, mayroong report, pero ang report, binabalidate siya. Okay, wala naman kami nakita ng report eh. Kaya po, ang makakasagot yan, yung mga I doubt it very much, kagaya ng mga naging director ko sa Davao, wala naman silang binagamit sa akin. Yes, sir. Yung chismis, marami. Hindi mo na ubusan ng chismis. Yes, sir. Sir, ito At ito pa, malapit pa sa puso ng dating Pangulong Duterte, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala rin siyang alam, mga kababayan. Mataas ang katulungkulan niya dati. Pero sabi niya, tanungin daw ang PDEA. Nagsalita na ang PDEA tungkol sa drugs issue. Wala naman. Sinabi ng PDEA, wala sa record ang PBBM. At sabi ni Bato, wala daw siyang alam. At hindi daw niya alam na nasa record pala. So bakit? Sino ba nagsasabi ng totoo? Mga kababayan, panoorin natin si Bato de la Rosa na nagsasabing wala siyang kaalam-alam dito sa mga nangyayaring drug list si PBBM ng mga panahon ng Vice Mayor or Mayor pa si Pangulong Duterte. Hindi daw niya alam. Wala siyang nalalaman na nasa record si PBBM sa mga ganyang issue. Ni President Duterte na nasa watchlist daw si PBBM. Ano po ba yun? Nung time nyo? PDEA list, sir, daw. Sinabi man niya, di ba, when I was the mayor of Davao City. So, mayor siya, ako yung city director, wala man ko pakialam sa ibang tao sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ang concern ko lang yung Davao City. So, hindi ko alam yun. But during the time when you were PNP chief, nasa PDEA list ba, sir, si PBBM, list of drug? No idea ko, no idea. No idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta hindi ko alam din. Kung PDEA list yan, PDEA, tanongin nyo, hindi ako. Pero PNP, sir, as far as your concern is PNP, sir. Saka, sabi nga, PDEA list. So, PDEA list, doon kayo sa PDEA magtanong. Huwag sa PNP. Diba? Pero about drugs na PNP ang nakakaalam, is there any list ako, na wala ko alam. Ang mensahe ni dating PDEA Chairman General Santiago at Senador Ronald Bato de la Rosa, wala silang alam. Malinis ang record ni PBBM ng mga panahon ni dating Pangulong Duterte. And sinasabi din niya na si Pulong Duterte daw sa Davao ang drug lord. Pero sabi ni General Santiago, wala naman daw silang record tungkol doon, pero malakas ang chismis na gano'n na nga daw. Kaya lang, hindi naman daw siya basta-basta naniniwala sa chismis hanggat hindi niya nakikita yung totoo. So, chismis lang daw yun. Bulong-bulungan, madaming chismis na nangyayari ng mga panahon na yun.
So hanggang dito na lamang po mga kababayan, sana matapos na tong drug issue na to at maayos na ng tuluyan ang bansang Pilipinas at bumaba na ang presyo ng mga bilihin dahil sobrang mahal talaga ng mga bilihin. Ako po, ayan, magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment and subscribe na rin po. Genius TV po mga kababayan, ingat po tayo lahat.